Sa pag-aano lang talaga yan eh, kung paano mo i-handle yung kinikita mo dahil pahina tayo, hindi naman tayo lahat palakas ng palakas, di ba? Yes, disiplina lang, disiplina. Disiplina dapat sa Yun nga yung, pinagkakakitaan. yun nga yung sinasabi ko sa mga kapwa natin barbero. Oo. Ang importante talaga yung disiplina. Marami kasi tayong nakikita dyan na mga barbero na kapag kumita, nagagastos agad yung pera, na ibibili sa ganito o kaya hindi naman natin ilalahat. Merong mga pagkumita lang, pagdating ng hapon, datingan ng tropa, magiinom, Shot na. shot na, mauubos yung kita. Tapos minsan, yung ibang barbero na hindi sila makawala sa utang. Yeah. Andyan yung mga naniningil araw-araw. Mm. Yun dapat yung dinidisiplina natin, iwasan na natin na mabaon sa ganyang sistema. Tsaka yung maraming bagay na pwedeng makapag-control kung paano tayo unlad. Tanggalin na natin yan, baguhin na natin yung set ng mind natin. Tama. Na wala na naman tayong pondo, uutang na naman tayo. Tapos, pag meron tayong nakitang kondisyon na panabong na manok, focus na tayo. Tapos, andyan yung kapag uwi mo ng bahay, merong sugalan, susugal tayo. Tapos, kapag dumating yung kumpare mo, kahit naman pwedeng hindi na mag-inuman, wag na munang isugal yung mga budget na nakalaan para sa... Pambili na yung ano yun, di ba? Oo. Real talk yan, sa totoo. Sino ba naman hindi gustong gumanda ang buhay? Oo, tama naman eh. Sino ba naman ang hindi gustong yumaman? Umaman, Yan, oo. Real talk talaga yun. real talk yan kasi ang nagmamanage ng buhay natin dito, yung pera, kumbaga, yung ginagastos natin, ginagastos natin yan. Kailangan tayo ang gagamit sa pera. Hindi tayo yung ang gagamitin. yan talaga yun. Yun yung totoo kung paano yung sikreto natin maging maayos bilang isang barbero. Na yan naman ay natutunan ko din sa mga tao na nasa paligid natin na na-inspired tayo. Sa mga kaibigang barbero, kung paano sila naging gano'n ang buhay nila. Anong maipapayo mo sa mga baguhan na mga kabarber natin dyan? Anong pwede mong ma-share sa kanila na... So, ang may papayo ko sa mga baguhang barbero, alam naman natin na kapag gusto ninyo, kapag may intense kayo na matuto, ay matututunan talaga ninyo yan. Gagaling at huhusay talaga kayo. Pero, number one, dapat yung attitude ninyo. Kailangan mabuti kayong tao, hindi lalaki yung ulo ninyo. Number one, yung attitude, marunong kayong makisama, mabuti kayo sa mga kapwa nyo barbero. Pag yan naisama ninyo yung attitude ninyo sa pag-aaral ng pagugupit, ang total niyan, pag-unlad ng buhay. Saka samahan ng disiplina. Kasi kung magaling ka nga tapos sira ka naman sa attitude, may mga bagay na hindi mo magagawa. May mga mabibigo ka sa mga ibang bagay na gagawin mo kasi mayroon kang attitude problem eh. Di ba, for example, ang galing mo magupit, nag-vlog ka, pero may attitude problem ka, paano ka makakakuha ng maraming followers? Yun na nga. Paano ka makakakuha ng maraming subscribers? Di ba? Madadami sa'yo, baser siguro. Baser, hindi maayos yung ugali mo. Tsaka yung client mo, baka hindi na rin bumalik. Yun, yan, totoo diba? yan. Sakaling ano ka. Paubos yung mga client mo. Oo. Sa mga kasing edad ko, matatanda pa sa akin, imulat po natin yung mga mata natin, maging harapin natin kung ano yung takbo ng panahon ngayon. Siyempre, 2024 na, I respect naman sa inyo kung ano yung natutunan ninyo, kung ano paano kayo naging barbero, kung paano kayo naging hanap buhay, kung paano yung mga naging achievement nyo sa buhay. Napakasarap po na tayo ay sumasabay sa agos ng panahon. Sama-sama tayo sa pag-unlad, sama-sama tayo sa magandang resulta. Ang maidadagdag ko lang to sa mga kasing katulad ko ng mga nakasabay ko sa mga traditional barber. Suportahan natin yung mga bagong barbero. Tapos, mag-aral din tayo. Mag-aral din tayo sa pagugupit ng mga makabago. Imulat natin yung mata natin. Huwag na tayong masanay doon sa marunong na kasabihan na marunong na tayo. Hindi na natin kailangan mag-aral. Huwag ganoon. Dapat i-adapt natin yung mga bagong gupit ngayon. Sumabay tayo sa maayos na barbershop. Itaas natin, number one, ang presyo ng gupit. Para sa mga katulad natin na hanggang ngayon, ayaw pa rin nila magtaas. Para sa pangkalahatan yan eh. Oo. Yun yung mamahal, tayo na lang hindi, no? Oo. May pahabol pa ako. Yun. Mamaya, pag tigil ng tunog ng kwan, para magandang pasok. Mamaya na po, kasi ano. Ayan. May pahabol pa ako sa mga ayaw maniwala doon sa
mas maganda yung nag-aaral ka magupit. Mas maganda yung open-minded ka, mas maganda yung naniniwala ka sa kakayanan ng iba. Kailangan ma-upgrade yung mga gawa mo. May mga ganyang barbero na ayaw nilang paniwalaan yung ganon dahil ang gusto nila o may customer na sila tuloy meron naman na silang maganda na yung gupit nila, tingin nila may mga shortcut silang pamamaraan kung paano magugupit, may mga madaling pamamaraan na iisa lang yung itsura. Tingin ko mas maganda pa rin po yung may proper tayo na natututunan na mas makakatulong. Sabi nga nila mas pulido. Subukan nyo na ganito. Yung gupit nyo ngayon, videohan nyo, picturean nyo, i-save nyo or i-upload nyo sa social media. Pagkatapos nyan, mag-aral kayo ng mga makabagong gupit. Mag-research kayo. Gayahin nyo yung mga pamamaraan na mga ginagawa ngayon ng mga mahuhusay na barbero. Tapos, gawin yung passion, ilagay nyo sa puso nyo, maniwala kayo sa gawa ng iba, tapos i-apply nyo. Ang ibig ko sabihin, i-improve nyo yung sarili nyo bilang isang barbero sa pagugupit. After 1 year, picturean nyo uli, videohan nyo uli. Ikumpara nyo yung gupit na sinasabi nyo na maganda na noon sa resulta ng gupit nyo ngayon. At doon nyo ma-realize, mas maganda pala yung nag-aaral ka, nag-aaral ka ng mga panibagong gupit, nag-seminar ka, or naging open-minded ka, nadadagdagan yung mga kaalaman mo. Masasabi mo sarili mo, napakagandang improvement nun sa sarili bilang isang barbero. Yun, no? Alright, yan. Tapos na tayo sa ano natin, no? Patapos na tayo sa pagugupit. Ngayon naman, Kap, bago tayo matapos, shoutout ka na! Ayon! Shout out, siyempre, number 1 sa misis ko, sa mga followers natin dyan, sa mga subscribers. Hindi ko na kayo may isa-isa. Siyempre, nagpapasalamat ako sa mga biyaya na meron tayo. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon. At nagpapasalamat tayo sa napakarami nating kaibigan. Big shout out sa atin, sa Kalingang Barbero. Yun talaga Yun yun. lang. Alright. Shoutout din kay, kay Rapi, siyempre. Shout out sa mga kasama ni Kap Ronnie Cutters. Siyempre may shoutout din. Ayan, shoutout. Shoutout kay sa barbero ng bilyonaryo ng White Plains. Yan. Yan, shout out sa bilyonaryong barbero ng White Plains kay alam niyo po itong mga kami sa loob ng Kalingang Barbero, magkakapatid na kami, magkakumpare pa. Kaya ganyan na kami magbiruan. Ganyan ka nagbiruan mga bossing. Yan. Follow nyo yung page namin mga boss. Bilyonaryo. Barbero ng mga bilyonaryo sa White Plains, alam mo na yan kung sino ka. Don't forget to follow Owen Dread Barber siyempre. Iyo, siyempre. Meron tayong TikTok, Instagram, YouTube, at Facebook, same, Owen Dread Barbers. Saka siyempre don't forget, huwag nyo kalilimutan to, Ronnie Cutters. Yun, no? Yan. Okay mga boss, hanggang dito na lang yung kwento ng barbero natin. Sana marami kayong napulot na aral dito sa kwentuhan namin. So, hanggang sa mga susunod na vlog ulit. Thank you. Big shoutout sa asawa ko, Sakto. Shirley Matias.